Si Tala ay isang masayahing bata na may makukulay na pangarap. Mahilig siyang magbasa ng picture books at mag-imbento ng sarili niyang stories gamit ang mga crayons at papel. Sa school, siya ang batang laging may what if at paano kung natanong. Para kay Tala, ang mundo ay parang isang malaking libro na naghihintay lang basahin. Tuwing gabi, bago matulog, umuupo si Tala sa tabi ng bintana. Tinitingnan niya ang langit at binibilang ang mga bituin. "Mommy," sabi niya, "feeling ko bawat star may sariling kwento." Ngumingiti ang mommy niya habang inaayos ang kumot at sinasabi, "Tama ka, anak, at balang araw ikaw ang gagawa ng mga kwentong yan." Isang gabi, habang mahimbing na ang paligid, may nakansin si Tala na kakaiba. Isang bituin ang kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba. Parang kumakaway ito. "Hello?" mahina niyang bulong. Biglang may munting boses na sumagot mula sa langit. "Hi Tala, napansin mo rin ako." "Ako si Kwento," sabi ng bituin, "at nabubuhay ako sa mga kwentong galing sa puso." Medyo kinabahan si Tala, pero mas nanaig ang kanyang curiosity. "Mahilig din ako sa stories," sagot niya. Natawa si Kwento at lalong lumiwanag, parang masaya siyang may bagong kaibigan. Hiniling ni Kwento kay Tala na magkwento, kaya ikinuwento niya ang araw niya sa school, kung paano siya tumulong sa kaklase, paano siya nadapa pero tumayo ulit, at kung paano siya nangangarap maging storyteller paglaki. Habang nagsasalita si Tala, kumikislap ang buong langit, parang nakikinig ang lahat ng bituin. "Alam mo ba," sabi ni Kwento, "bawat mabuting kwento ay nagiging liwanag. Kapag nagbabahagi ka, mas nagiging maliwanag ang mundo." Napaisip si Tala. Hindi niya alam na ang simpleng kwento pala ay may kapangyarihan. Naramdaman niya ang saya at tapang sa kanyang puso. Kinabukasan, ikinuwelto ni Tala ang karanasan niya sa kanyang mga kaibigan. Nagbahagi rin sila ng sarili nilang kwento. May masaya, may nakakatawa at may kaunting lungkot. Pero habang nagkukwentuhan sila, ramdam nila ang saya at pagkakaibigan. Simula noon, gabi-gabi nang tumitingin si Tala sa langit. Nandoon pa rin si Kwento, kumikislap bilang paalala na ang imahinasyon at kabutihan ay laging may lugar sa mundo. At si Tala, patuloy na nagkukwento, dahil alam niyang bawat kwento ay parang bituin na nagbibigay liwanag sa dilim.